Doon sa mga nanonood 'no, sabi ko sa inyo malaki po ang parte ng mga viewers 'no. Hindi porke hindi kayo nakapagbibigay ng cash, hindi kayo nakakapag-sponsor, isipin niyo wala kayong naiambag. Ito na po yung chance 'no, na makatulong kayo para tumaas yung views ni Ramil. Itong latest vlog ni Tekram 'no, na kung saan makita ninyo yung mga kinuwento niya at, nabanggit dito yung paghina 'no, ng views ng lahat ng content niya are normal. Normal po ito sa lahat ng mga vloggers, mapa ah, charity vlogger ka or any niche 'no, normal po 'yan. Especially kung hindi gano'n ka-init yung content 'no. Aminin natin sa hindi 'no, mapa-politics, charity vlogging, personal niche 'no. Kung hindi po 'yan something interesting, walang halong konting excitement, marites 'no, or konting sigalot, hindi po 'yan masyadong tinatanggap ng mga viewers, okey? Medyo hindi exciting kumbaga. Well, yung mga travel vlogs maybe 'no, ayan medyo exciting 'yan dahil different places, different people, different scenario, 'di ba? So kumbaga, food vlogging, 'yan, okey medyo ano 'yan, I can say na medyo puwedeng ma-exempt 'yan do'n sa pagtaas ng mga viewers 'no. But the charity vlogging and the reaction video na ginagawa ng ibang mga vlogger, nakadepende po 'yan sa mga nire-reactionan nila and how pleasing those vloggers 'no. Paano sila mag-recreate nung kanilang mga nire-reactionan. So same thing din po sa mga charity vloggers. So yung dinadanas na 'to ni Tekram ay normal 'no. Normal po ito dahil nga po sa kung anong klaseng content. So yun po yung ating, pag-uusapan at aking bibigyan ng reaction sa content ko na 'to. At kung bago po kayo pala sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and paki-hit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Ang nakikita niyo pong tatlong vlogger sa aking, screen ay mga vlogger na aking nire-reactionan. Okay? And among those na medyo hindi kagandahan yung views ay yung kay Pony Alde. And now, Tekram also. So those supporters of Pony Alde, Daddy Frankie, I'm asking for your support to these two vloggers. And same thing with the Tekram community. No, please help din po yung channel ni Daddy Frankie at Pony Alde. Because your views means a lot to us. Because your views equals to our revenue. The more views, the better the revenue. So, yun po yung chain effect ng mga bagay na yun. Okay? So, please, doon sa supporters ni Pony Aldi, Daddy Frankie, and Tekram, please support each other's vloggers, no? Yung inyong pong panunood ay malaking bagay. Yung hindi nyo po pag-skip ng ads, no? Kung hindi rin naman kahabaan, panoorin nyo na rin. Okay? Kasi may mga ads na inabot 30 minutes yan po. Kahit 1 minute lang po, okay na, no? Kasi 30 minutes yan, 1 hour yan, or 30 seconds, same lang po yung bayad niyan. Okay? So, ang mahalaga, okay mag-skip ng ads kung maikli din lang. Okay? At kung mahaba, kahit 5 minutes, napakahaba na nun. 2 minutes, okay na yan. Dahil same po ang bayad niyan. No? Nasa guideline po yan. Alright? Ang mangyayari lang po kasi doon, sa first advertisement, kung mahaba yun, say 30 seconds, 30 minutes, 5 minutes mo lang siyang pinanood, yung next na ad nun, hindi nyo na mapapanood. No? But, mag-spend kayo ng 30 minutes sa isang ads. Hindi na practical. Diba? So, sa ibang video na lang kayo bumawi. Ang mahalaga, mapanood nyo pa rin po. Okay? So much for the trivia. And, eto nga po, yung naikwento no ni Tekram. And kasi lahat naman tayo nakaka-notice, 'di ba? Na talagang bumaba yung views kahit na marami silang upload.
ah, kung susumahin mo, hindi gano'n kalaki talaga yon. To think na si Tekram ay mayroon talagang mga beneficiary na nakasalalay sa kinikita. Oo, may sponsor siya, pero to a certain individuals lang. Di ba? Like, Luis, meron talaga nakatutok sa kanya. Iba paano yung ibang mga scholars? Hindi naman lahat yan may mga sponsors. At we can say na yung mga sponsors, hindi naman regular na nakakapagbibigay yan buwan-buwan. So, saan kumukuha si Tekram? Doon sa revenue niya. Paano kung mababa nga yung views? Tulad ng sinasabi ko, views equals to revenue. The higher the views, the better the revenue. Ngayon, kung tinatapos nyo pa yung content niya, mas maraming ads na lalabas. And ads are the payment na binabayad kay AdSense para bayaran yung mga vlogger. Okay? So, kaya nakaisip si Tekram, no? Na, kumbaga, nag-advanced thinking siya to support yung mga scholar niya or scholar ng Tekram family. Okay? So, kung ano po yung sinasabi ko, allow me to play a portion of which kung saan may mga naikwento si Ramil regarding sa bago niyang plano na to. Dahil nga po, nakikita niyo naman ka-Tekram, pag di mo ako babalik sa first love ko, mga buy and sell ng mga gadget. Ngayon, yun nga, pag di mo ako babalik sa first love ko dati, dahil nga po, nakikita niyo naman ka-Tekram, nakikita niyo naman po sa channel natin, yung mga kwento ng buhay natin parang siyempre, naiintindihan ko naman po yung mga kababayan natin na nananawa din po sa kwento ng buhay. Lalong-lalo na po, wala po tayong bago. Wala. So, yan yung sinasabi ni Tekram. Hindi niya directly sinasabi na mahina ang views. No? Hindi niya sinasabi, pero yun po yun. Na dahil paulit-ulit yung kwento, kumbaga, alam na ng tao. No? Na, okay, same din niya katulad ng nasa Cebu. Alam naman natin kung anong nangyari sa Cebu. Di ba? So, yes, may na-feature silang iba't ibang mga senaryo ng buhay, but we all know na lahat sila nasa lanta ng bagyo. Di ba? Nasira yung mga dike. And for how many episode may mga ganun silang content. So, kumbaga, nawawala na ng gana yung iba dahil hindi pa nila napapanood. Alam na nila na ang issue is about sa nangyari sa Cebu. Which is, alam na natin dahil nakailang vlog na sila. Character na lang yung nag-iiba. Tao na lang yung nag-iiba. Di ba? Although, sometimes meron talagang ibang kakaiba, no, na worth watching, yun, okay yun. Pero, kumbaga, mostly kasi ang iniisip, pareho rin lang naman ng kwento. Yung paghihirap na dinanas ng mga tao sa Cebu. And, yun nga, katulad ng sinasabi ni Tekram, no, walang excitement, walang exciting na nangyari, walang parang aabangan na pwedeng mangyari. Di ba? So, yung interest nawawala. Nawawala yung interest. Kita naman natin lahat yan doon sa mga content ni Tekram. Siguro sa individual na vlogger, yung mga ganun karaming views, no, at 3 times, 2 times a day ka nag-upload, araw-araw, kumbaga, sasapat yun, no? Sa solong vlogger lang yung wala siyang kahati, wala siyang sinusuportahan, okay yun. Pero sa case ni Tekram, di ba? Yung mga scholar niya, mostly, ang support nun galing sa kanyang revenue. Dahil yung iba naman, may sponsor. Pero hindi lahat. Di ba? Nyo, mayroon siya mga scholar na hindi napablog. Diba? Yung halos malalaki na. So, maaaring nabibigyan-bigyan yan, pero hindi regular. So, saan siya kukuha? Doon sa kanyang revenue sa pag-vlog. Katulad niyan, mayroon siyang pinasasahod syempre like Kuya August. And maybe may iba pa. Maybe sila Jason, yung mga editor niya. Diba? So, hindi sasapat yung ganong klase ng views. No?
kahit na yan dalawa, tatlong beses pa siya sa isang araw mag-upload. Kasi for us to really earn a lot, di ba? It should be sa isang upload nila at least 30,000, no? Within 24 hours or more than that, no? Kada upload, no? Within 24 hours, hindi for several days. Okay? So, yun yung yun yung sure may income sila. No, kasi kung within 24 hours, maka 30,000 views ka na, malaking bagay yun. Kasi nag-accumulate naman yun passive income yan. So, kumbaga, maganda yung kitaan ng ganon. Sa case ni Tekram ngayon, nakikita natin na talagang, kumbaga, umaabot ng 30,000, mga 2 days pa, bihira talaga yung within 24 hours, malaki na kagad yung views. Okay. At malaking tulong nga talaga doon yung hindi pag-skip sa ads kung ito naman ay mga segundo lang. 1 minuto, 3 minuto, okay lang yan. Huwag kayong mag-skip ng ads, especially kung upload naman yan. Ngayon kung yan ay live, of course, kung umabot na ng 5 minutes yan, hindi. Nasa choice nyo na yon kung gusto nyo i-skip. Pero kung yan ay upload, mga 5 minutes lang yan, huwag nyo nang skip para lahat ng ads na lalabas, magkaroon ng revenue sa channel ng Tekram. And even other vloggers, no? Same thing with Pony Alde and Daddy Frankie. Okay? So, sa totoo naman, sa ngayon, ano ba yung mga content nila Tekram? Diba, wala silang masyadong bagong beneficiary na tinutulungan. Baga parang hindi sila nag-scout. Sila naghahanap. I'm not too sure, no? Kasi makita nyo naman sa mga vlogs niya. Mostly personal vlogs and some of what happening sa Cebu before. So, yun pa rin yung mga content niya. Live, hindi na nga sila masyadong nagla-live. Diba? Actually, yung live, pwedeng makatulong yun sa revenue. Pero kasi ang focus nga talaga ng Tekram is revenue doon sa kanilang vlogging. Kasi iba talaga kapag ang revenue mo is ang kinikita mo is nanggagaling talaga doon sa views, no, sa mga uploads mo. Kasi sure income yun. Now, for him to consider yung first business niya or yung first love niya na business, that's good. Di ba? Para may fallback siya. Di ba? And malay mo, out of it, makagawa rin siya ng content kasi helping pa rin naman yung tutulungan niya. Pagtulong pa rin ang ginagawa niya. No? Nandirito sa live na to na kung sakasakaling bibilhin nila yung mga gadgets or kung ano man yung mga may value, no, hindi nila babaratin. So, in a way, nakakatulong pa rin sila. Bibigyan nila ng tamang presyo. Kasi sa buy and sell, normally, baratan yan Di ba? Pababain yung presyo kahit nga dun sa mga legit na mga nagbabuy and sell Di ba? Presyo mo 100, magamit mo ng ilang araw o isang buwan. Halos 50% na kagad yung binababa nila. So, I hope hindi ganun yung gagawin nila, Tekram. Okay? Gadget plus mga sasakyan. No? So, yun yung pinaplano ni Tekram. And online. Diba? Mas maganda. Actually, maganda yun Magandang palakasin din nila Tekram yun kasi may mga followers na sila. Diba? And maybe, we don't know. Diba? May mga kababayan tayong mga nakikita natin sa ibang bansa, may mga gadgets na patapon di ba? Oh, like South Korea. Marami akong napapanood ng mga vloggers na marami silang mga nakukuha mga appliances na gumagana pa. Diba? Mga gadgets. Oh, malay nyo, may mga sponsor na ipadala kay Tekram yun. Di ba? We don't know. Gawing i-package yun. So, ayusin nila Tekram, bebenta online, and may store sila, physical store. So, it's a good thing na kung ganun man yung naiisip nila Tekram. Di ba? And marami, sigurado naman ako kung alalay at alalay din lang, maraming aalalay kay Ramil. Well, actually, na-mention niya na dyan sa live na yan na kung sino-sino yung mga kukontakin. At may mga sasakyan din silang buy and sell. And actually, the buy and sell ng sasakyan daw nila is ongoing na. Di ba? So, yung mga ganong klase, no, na
naiisip niyang contingency. Contingency plan niya na yun eh. No? Kasi nga nakikita niya na. So, napupursin niya na ahead of what will happen na baka magipit siya. Magipit yung mga scholar niya, which is mahirap. No? Well, at least sa panawagang ito ni Tekram, may mga kababayan na tayo dyan na pwedeng makaisip ng kung anong suggestion. Ako, yun. Malay mo, yung mga sponsors na yan. Diba, may mga gadget na hindi naman ganun kaluma na, kumbaga, may kailangan lang palitan na charging port, diba? O may mga minor na defect lang. Ay kasi, re-refurbish naman nila Tekram yun eh. Diba? Maghahanap ng technician yan. Or siya mismo, bubuting-ting yan. Diba? So, ipapadala sa kanya, libre yun. Yeah? So, pwede niyang maibenta uli pag naayos. So, although maraming rikititos yan, dahil siyempre gadgets yan eh. Medyo, pag mga ganyang bagay, iba yung presyuhan or iba yung process niya pag pinadala mo dito sa Pilipinas. Unlike yung mga clothings, no? Yung mga, kabayan box. Mga ganyan. Mga balikbayan box, ika nga. So, iba po yun. But, kumbaga, nanduroon pa rin yung chance na pwedeng makatulong yung mga sponsor sa business ni Tekram. No? Especially sa mga gadgets. Now, sa car business naman nila, sabi niya diyan sa vlog niya na yan, is ongoing na. So, yun, actually magandang maganda niyang pagsabayin yun. Tayong kakaibang kwento. Siyempre, kahit naman siguro sino kung paulit-ulit yung kwento ng buhay, ng kahirapan ng buhay, mananawa din. Kaya sobrang din naman akong nabibless sa mga katekram po natin na solid katekram dyan, na kahit paulit-ulit yung hirap ng buhay, yung kwento ng buhay, pinapanood po rin po yung kwento ng buhay natin. At para masuportahan po yung ating mission. Yun po. Katekram, maraming salamat po sa inyong suporta na binibigay sa atin, sa amin, buong family Manal Stars, at saka sa mission mo natin. So, yun, no? As you heard, yung views ang mahina kay Tekram ngayon. And it's because of the content, no? Wala namang problema dun sa yung hamon ng buhay, mga mahihirap nating kababayan na naghihirap. Kasi tignan niyo naman yung kay Daddy Frankie, kasi isa rin, nagre-react din ako kay Daddy Frankie at saka kay Pony Alden. Puro pa rin naman eh, di ba? Mga tinutulungan pa rin. Pero yung kwento ng buhay nila ang magkakaiba, which make it interesting sa ibang viewers. No? Lately kasi ngayon, simula galing Cebu, no, I'm not too sure, pero mostly some are personal vlogs, di ba? Yung nakikita natin, and some from Cebu happening pa, no? Correct me if I'm wrong, no, mga katekra. Yun yung mga napapansin ko mga content. Now, with regards doon sa mga natutulungan nilang mga kababayan natin, parang wala nga masyado. No? And yung mga naiba-vlog nila is yung mga dati pa rin. Bumabalik lang sa dati. Kasi nga, mayroong pinapaabot ng mga tulong doon sa mga yan. So, tingnan nyo rin mismo, no? Yung mga content ni Tekram. Actually, marami nang nakapansin sa inyo. No? Marami nang nakapansin na talagang humihina ang views ni Ramil. It's because of the content. Normally, ganun lang naman yun eh. Yung content, no? Alam nyo, ito yung talagang mga vloggers na katulad nila Ramil. Yung, they are not after, no? Yung, kung ano yung nagbabiral. Kung ano yung sa tingin nilang kumikita. Di ba? Let's take the example ng pag-alis ni Dave. Di ba? Yun, kung tutuusin yun, pwedeng pag-usapan nila ng matagal yun. To the point na, di ba, akala nga natin magkakaso-kaso pa. Kung talagang ang after nila is revenue, no, mapapahaba nila yun. Kasuhan nila. Ituloy nila yung kaso. Di ba? Simpleng-simple na lang yung motor na may sidecar. Kung gusto nilang palakihin yung issue na yun, hindi nila ibibigay yung motor unless baguhin nila yung demand letter. May mga ganung bagay. Di ba?
So, dito mo makikita na they're really not after the revenue. They want yung kung kayang ayusin, ayusin, no? Wag nating pahabain. Kasi I'm not saying, no, sa ibang vlogger, no, na ginagawa nila yung reason na okay, dito tayo nagba-viral, pahabain natin 'to. Gawa natin ng gawa ng kwento. No, may mga ganon. No? Normal po sa ibang vloggers yan. Even not in charity vlogging, even other vloggers. No? Yung iba nga po gumagawa pa ng nagsasabuatan pa eh. Kunwari mag-aaway, kunwari gagawa ng issue. Kasi nga, mas nagiging interesting if there's something new, kakaiba. No, may chismis. May awayan. Di ba? So, nagiging interesting po yun para sa Pinoy. Pero, hindi nga ganun yung Tekram eh. Hindi ganun si Ramil. If they think it can be resolved as early as possible, yun yung gagawin nila. Diba? Kaya nga yung nangyari kay Dave, kung gusto nilang palakihin yun, mapapalaki nila yun kung revenue ang habol nila. Ito mga pinagsasabi ni Daisy ngayon, kung gugustuhin nilang patulan yun, pwede, but hindi ganun ang Tekram. Diba? Saan sa kanila, nagka-issue, yes, i-resolve natin. Huwag natin gawing pagkapirahan yan. Eh, ganun na nga yung iniisip nila na ayaw nilang pahabain yan. Pero ano yung ginagawa nila Daisy? Sila Daisy hanggang ngayon. Di po ba? So, genuine yung ginagawa ng Tekram sa channel nila. Okay? So, eto, umaamin uli si Ramil na it's because talagang kuminsan, pagpaulit-ulit, no? Minsan talaga pinananawaan. Yung talaga ngayong nanonood kay Ramil, ito yung talagang solid na masasabi. Yung iba, yes, na nanonood dyan, no? If, there's something interesting, alalahanin ninyo nung umalis si Dave. Sumirit ang channel nila. Kita naman natin yung views, kaya nga nakapasok kami mga vloggers eh. Di ba? Because of that issue. At ang daming views nun. Even other community nanonood. No? At kahit yung mga hindi interesado sa YouTube na panood. Yung nangyari ngayon. So yung mga tipong ganon. Pero imposibleng hindi alam nila Tekram yun. Alam nila yung kalakaran kung gusto lang nilang gawin. Pero hindi nga sila yung tipong for the revenues. Yes, revenue is very important yan. Katulad sa kalagayan ni Ramil na maraming scholars, ang daming umaasa sa kanyang mga beneficiaries. Pero hindi niya ginawa yun. So, nag-resort siya into palakasin yung dati niyang hilig also. Which will help him also, di ba? Sarili niyang kita, galing sa business niya, idadagdag niya. Di ba? So, tingin ko mas mag-workout yun dahil nakikita ng mga taga-subaybay ni Ramil na talagang is not just a vlogger for the revenue. May mas malalim siyang reason. Na willing siyang i-share some of what he will earn from his business. Para lang makasupport sa needs ng kanyang mga scholar o ng kanyang mga beneficiary. So, doon sa mga nanonood, no, sabi ko sa inyo, malaki po ang parte ng mga viewers. No? Hindi porke hindi kayo nakapagbigay ng cash, hindi kayo nakapag-sponsor, isipin nyo wala kayong naiambag. Ito na po yung chance, no, na makatulong kayo para tumaas yung views ni Ramil. No? Continue watching whatever uploads he has. No? Balikan nyo yung mga lumang video. Panoorin po ninyo yon. May revenue po yun. No? As long as nakapublic yung mga videos namin mga vloggers at pinanood nyo po yun, nag-accumulate po yun ng revenue. Okay? So, wag lang po yung mga latest na panoorin ninyo. Kung gusto nyo pong makatulong sa revenue, yun po yung gawin ninyo. No, mas malaking bagay po yun kesa sa yung one time. Oo, malaki yung impact ng mga sponsor.
hindi natin matatawaran yan. Pero tayong mga viewers, no, oras kasi na we continuously watching it at kumalat yan, di hamak po na mas malaki yung maipapasok na revenue nun. Okay? So, panawagan sa Tekram community, Daddy Frankie community, and kay Pony Alde, no, ng mga viewers, supporters, please help these three charity vloggers para po tumaas yung kanilang mga revenue. Okay? So, yun lang po at matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.